Narito ang isang alamat tungkol sa pinagmulan ng mga bituin. Noong unang panahon, bago pa nagsimula ang kasaysayan, ang mundo ay napakaiba. Mayroon tayong araw na nagbibigay kulay sa umaga, ngunit kapag ang araw ay lumubog na sa abot tanaw, ang buong kalupaan ay nababalot ng isang malalim, siksik, at nakakatakot na kadiliman. Wala pang buwan, at wala pang kahit isang bituin. Ang gabi ay walang buhay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliliit na apoy na pinagpapaguran ng mga tao sa loob ng kanilang mga kubo, ngunit kahit ang apoy ay tila kinakain ng naglalakihang anino sa labas. Ang mga matatanda ay nagkukwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim, at ang mga bata ay natutulog na may takot sa puso. Walang sino man ang naglalakas loob na tumingin sa itaas, dahil ang langit ay tila isang malaking kadiliman, walang katapusang itim na bangin na nagbabantang lulunin ang mundo. Sa panahong ito, ang kaitaasan ay pinamamahalaan ng Diyos ng langit, isang makapangyarihang bathala na naninirahan sa isang palasyo na yari sa mga ulap. Nakikita niya ang paghihirap ng mga tao, ngunit ang kanyang batas ay mahigpit, ang gabi ay para sa pahinga, at ang kadiliman ay bahagi ng balanse. Ngunit ang kalungkutan ng mundo ay umaabot sa kanyang rurok. Sa isang maliit na nayon sa paanan ng isang sagradong bundok, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Mayumi. Si Mayumi ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang busilak na puso at malikhaing mga kamay. Siya ay isang manghahabi, at ang kanyang mga gawa ay tila may taglay na salamangka, ang mga kulay ay mas matingkad, at ang mga disenyo ay tila humihinga. Habang ang ibang mga tao ay nagtatago kapag gabi, si Mayumi ay madalas na nakaupo sa pampang ng isang nagniningning na ilog. Pinagmamasdan niya ang refleksyon ng apoy sa tubig, at ang kanyang puso ay nababuhay sa isang pangarap. Nais niyang lagyan ng ganda ang langit. Nais niyang ang gabi ay hindi nakatakutan, kundi hanggan. Sa loob ng maraming buwan, si Mayumi ay nagtrabaho ng palihim. Hindi siya naghahabi ng tela para sa damit, kundi gumagawa siya ng libu-libong maliliit na bulaklak. Ginamit niya ang pinakaputing abaka, pinahiran ito ng ginto mula sa ilog, at nilagyan ng maliliit na piraso ng makikintab na kabibe. Sa bawat bulaklak na kanyang ginagawa, nagbubuhos siya ng isang dalangin para sa kapayapaan at liwanag. Ang kanyang silid ay napuno ng libu-libong nagniningning na alay, na naghihintay ng tamang panahon. Isang gabi, sa ilalim ng pinakamalalim na kadiliman ng taon, naramdaman ni Mayumi na dumating na ang panahon. Kinuha niya ang kanyang malaking basket na puno ng kanyang mga gintong bulaklak at nagsimulang umakyat sa sagradong bundok. Ang pag-akyat ay mapanganib, ang hangin ay malamig at ang daan ay matarik, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas. Nang marating niya ang pinakamataas na taluktok, kung saan ang mga ulap ay maaari nang abutin ng kamay, lumuhod si Mayumi. Itinaas niya ang kanyang nagniningning na mga bulaklak patungo sa kaitaasan at tumawag sa Diyos ng langit. O bathala ng kaitaasan, simula niya, ang kanyang tinig ay malinaw sa gitna ng katahimikan. Tingnan mo ang iyong mga anak sa ibaba. Sila ay nabubuhay sa takot. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking gawa, ang libu-libong bulaklak na may taglay na pagmamahal at panalangin. Hiling ko lamang na lagyan mo ng ningning ang gabing walang laman, upang ang takot ay mapalitan ng pag-asa. Narinig ng Diyos ng langit ang kanyang dalangin. Naantig ang kanyang puso sa tapang at sakripisyo ng dalaga. Bumababa ang isang malaking, banal na kamay mula sa kaitaasan upang tanggapin ang kanyang handog. Nang hawakan ng Diyos ng langit ang basket ni Mayumi, naramdaman niya ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi niya nais na ang ganda ng mga bulaklak ay manatili lamang sa kanyang palasyo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan niya ang mga bulaklak at inihagis ang mga ito ng buong lakas patungo sa malawak, itim na langit. Sa isang iglap, ang kalangitan ay nagbago magpakailanman. Ang mga bulaklak ay hindi naging abo, sa halip, sila ay sumabog at naglagablang. Naging libu-libong maliliit, matatalas, at nagniningning na mga punto ng liwanag. Ang mga kabibe ay naging kislap, at ang ginto ay naging ningning. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mundo ay nakakita ng isang langit na puno ng matitingkad na alahas. Ang mga tao sa ibaba ay lumabas sa kanilang mga kubo, na may mga ngiti ng pagkamangha. Ang takot ay naglaho nang makita nila ang ganda ng kalangitan. Ang gabi ay naging isang oras ng pagmumuni-muni at pagkakaisa, hindi na ng pagtatago. Lumipas ang mahabang panahon.
Si Mayumi ay naging isang alamat sa kanyang nayon. Nabuhay siya ng masaya, napapaligiran ng mga henerasyon ng mga anak at apo na lumaki na walang takot sa gabi. Sa kanyang pagtanda, madalas siyang nakaupo sa labas, nakatingin sa langit, at may alam na ang bawat kislap ay bahagi ng kanyang alay. Nang sumapit ang oras ng kanyang paglisan, ang Diyos ng langit ay nagpasya. Ang kanyang alaala ay hindi kailanman dapat maglaho. Ang kanyang dalisay na espiritu ay hindi pinalipad sa kailaliman, sa halip, ito ay dinala sa pinakamataas na bahagi ng langit. Ang kanyang kakanyahan ay naging isang walang hanggang tala, ang pinakamakinang at pinakamatapat sa lahat, na nagsisilbing gabay sa mga manlalakbay at paalaala sa lahat na ang pagmamahal ay maaaring magbago sa mundo. Kaya naman, sa tuwing tumitingin tayo sa kalangitan sa gabi at nakakakita ng milyon-milyong bituin, tandaan natin ang alamat ni Mayumi. Huwag nating isipin na sila ay mga simpleng bolang apoy lamang ng siyensya, sa halip, isipin natin na sila ay ang mga libu-libong bulaklak ng pag-asa na inialay ng isang dalaga upang pawiin ang takot ng mundo. Ang bawat kislap ay isang paalaala na kahit sa pinakamalalim na kadiliman, palaging may paraan upang lumikha ng liwanag. At ang pinakamakinang na bituin sa langit, ang tala ng umaga at tala ng gabi, ay si Mayumi mismo, na patuloy na nagbabantay sa atin, tinitiyak na ang kanyang alay ng pagmamahal at ganda ay kailanman hindi maglalaho.